Hello, magandang umaga, mahal kong mga kaibigan. Tayo'y muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating paksa ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan, ay walang iba kundi hahatulan ka base sa iyong mga salita. Yan po ay nakatala sa banal na kasulatan. Kaya ngayong umaga, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang ating susing talata, mahal kong mga kaibigan, ay walang iba kundi Hebrews chapter 3 verse 13. Okay? Hebrews chapter 3 verse 13. Ganito po ang ating mababasa, mahal kong mga kaibigan. But encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you will be hardened by sin's deceitfulness. Yan po ang sinabi sa Hebrews chapter 3 verse 13. So mahal kong mga kaibigan, bakit nga napakahalaga ang mga salita? Okay? Ito pong salita na ating binibitiwan, pwede itong makapagpalakas sa tao, makapagpalakas ng ating immune system, makapagpalakas ng ating spiritual. Subalit ang salita din na ating binibitiwan ay pwede ring magpahina ng ating immune system at magpahina ng ating pananampalataya o spiritual na kalagayan. So mahal ko mga kaibigan, napakalaking bagay ang tayo ay maging maingat sa lahat ng ating binibitiwan na mga salita. Nakaranas na po ba kayo, mahal kong mga kaibigan, na kayo ay nakarinig ng mga salitang nakakapag-encourage, nakakapagganyak sa inyo? Ano ang feeling po ninyo? Hindi ba't kayo ay tuwang-tuwa at kayo ay lumalakas ang inyong loob, lumalakas ang inyong immune system din? Ano kaya kung ang marinig po ninyo ay masasakit na salita? Yung nakakadiskurahe ng mga salita, yan din po ay makakapagpahina ng inyong immune system. Kaya kung ano ang iyong sinalita, mayroon kang pananagutan. Sabi sa banal na kasulatan ay lahat ng mga salita na lumalabas sa ating bibig, darating ang oras na tayo ay mananagot kung ito ay dapat nating panagutan. Sapagkat ang recording angel ay patuloy na isinusulat sa aklat ng alaala ang bawat salita na ating binibitiwan. Ito ba nakakapag-blessed o nakakapag-cursed? Ito pa ay nakapagbibigay ng ligaya, nakaka-inspired o nakaka-discourage. So mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, nawa sa umagang ito, habang nakikinig po kayo sa aking mensahe, pakatandaan po ninyo, mayroon po tayong pananagutan sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig. Ang sabi sa Hebrews chapter 3 verse 13, dapat maging malinaw sa ating lahat na bawat salita na ating binabanggit o lumalabas, maging ito man ay hindi nyo sinasadya, pero mayroon po kayong pananagutan. Noong 1996, si Dr. Janice K. Glaser ay nagkaroon po ng tinatawag na pag-aaral sa mga couples, okay, sa married couples, for every age of 42 years, okay, for average of 42 years, but we're constantly arguing and saying words of discouragement, okay, yung mga couple po na mga 42 years na sila ay nagsasama, subalit wala nang ginawa kundi mag-argue, wala nang ginawa kundi magsikmatan, wala nang ginawa kundi magsalita ng mga masasakit. Alam nyo ang nangyari mga kapatid, they found that the more they argued and criticized each other, the weaker their immune system. Napatunayan po ni Dr. Janice K. Glaser na yung mga mag-asawang lagi lamang sikmatan, lagi lamang away, lagi lamang nagsasalita na masasakit sa isa't isa, nagsusumbatan, napatunayan na humina yung kanilang immune system. Kita niyo mga kaibigan, kaya marami nagkakasakit na mga either asawang babae, asawang lalaki, kapag walang katahimikan at kapayapaan at pagmamahal sa kanilang pamilya. Mahal kong mga kaibigan, marahil ay ito ay dapat nating i-address ngayon. Sapagkat napakahalaga, mahal kong mga kaibigan, na malaman natin na mayroon palang bad effect yung ating pagsisikmatan, pagsusumbatan, pag-aaway sa ating mga pamilya. Yan po ang aking mensahe ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan,
na dapat pakatandaan na bawat lumalabas na salita sa iyong bibig ay pwedeng makapagpa-encourage, pwede ring makapag-discourage. Okay? Yung mga discouraging words na lumalabas sa ating bibig ay very harmful, mapinsala sa ating spiritual at physical immune system. Okay? Ang sabi nga, it will never contribute any good to both spiritual and physical aspect of your life. Talagang walang magagawa po yan. It has always negative impact that contribute a lot, okay, in weakening our immune system and resulted to sickness. Kaya yung mga taong para bagang wala nang ginawa kundi mag-hate ng kapwa, lagi lamang may sama ng loob, lagi lamang may inggit, itong mga taong ito ay madaling magkasakit. Hindi magtatagal ang kanilang buhay sa mundo sapagkat pahinang-pahina ang kanilang immune system, mahal ko mga kaibigan. At kapag naghina na ang kanilang immune system, ano pa? Wala na silang ilalaban sa mga sakit. Yan po ang katotohanan. So, ang sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 29, Ephesians chapter 4 verse 29, ang sabi po dito, mahal ko mga kaibigan, ay, let no corrupt words proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the bearers. Tingnan niyo mga kaibigan, kung ating itatagalog ay wala sanang lumabas na mga corrupted na mga salita mula sa ating mga bibig, kundi yun lamang na kailangang nakapagpapalakas, nakapagpapasigla, na magbibigay na mag-impart ng grace doon sa mga taong makakarinig. So mahal ko mga kaibigan, huwag sana nating pabayaan na ang ating mga salita ay punong-puno ng hatred, punong-puno ng galit, na kahit tayo kumakain, nagsisikmatan, nasa lamesa, nag-aaway, anong may kukontribute po niyan? Puro lamang negative sa ating katawan. So ang ating mahal na Diyos, mahal kong mga kaibigan sa langit, ay patuloy na nagmamasid. At inire-record din ng recording angel ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, napakasarap pakinggan ang mga salitang nakakapagpalakas. Hindi po ba? Kayo rin. Subukan po ninyo. Okay? Mayroong study po na isinagawa sa Glacier. Ang Glacier, tawag niyan, the Glacier also studied 19 newlywed couples who agreed to spend their honeymoon in the hospital research unit for only 24 hours. Yung nagpili sila ng 90 na mga married couple upang tumira doon sa loob ng hospital. Mayroon doon tinatawag na research unit. Sila'y pinatulog po doon within 24 hours. Okay, libre lahat yon, libre kain, libre, puro aircon ito. Talagang napakaganda. Research center. Okay, ang ginawa po nitong Glacier, ay binigyan sila ng pagkakataong mag-usap within 1 hour across the table. Kung ano ang pag-usapan, nakarecord po yon. Okay, so nag-uusap sila. Alam nyo, out of 90, na sila ay nag-uusap across the table, mayroong mga couple na wala nang pinag-usapan ay kundi yung argue. Nag-a-argue sila. Nagsisikmatan sila para bagang nagsisisihan o kung ano-anong mga problema ang pinag-uusapan pagkatapos po ng research, pagkatapos po ng tinatawag na pag-uusap nila, napatunayan na yung mga nag-usap kahit 30 minutes lamang na walang ginawa kundi nagsasalita ng hindi magaganda sa isa't isa, nag-a-accusean, nagsusumbatan, nagsisisihan sa loob ng 24 hours, napatunayan po nila na ganito. They found that immune system is less effective when there is conflict and discouraging words thrown at each other, although the couple had just married. Bagong kasal lang sila, nag-aaway na po, mahal kong mga kaibigan. Bagong kasal pa lamang ay nagsusumbatan na, nagsisisihan. Within 30 minutes lang na kanilang nagsisisihan,
sila'y chinik up, mahal kong mga kaibigan, na patunayan na ang kanilang immune system ay bumaba. Kita niyo mga kaibigan, bumaba ang kanilang immune system at ang kanilang immune system ay naging less effective, ang sabi sa research. Opo, ang salita natin na binabanggit sa ating kapwa ay has the power to weaken or strengthen our immune system. Okay? Uulitin ko po. Ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig ay mayroon pong tinatawag na power to strengthen or to weaken our immune system. So kung ito'y may kapangyarihan na magpahina ng ating immune system, kaya madali tayong talban ng sakit o dapuan ng sakit sapagkat mahina ang ating immune system, ano ang gagawin natin? Siyempre, ingatan natin ang ating mga bibig. Ingatan natin na huwag lumabas ang mga salitang masasakit na nakakapagdiskurahe. Kahit ako, kahit kayo, subukan yung makarinig kayo lagi ng pagmumura, tinatawag nating pagbibintang o mga discourage yun, nakakasira, nakakadiskurahe. Tandaan po niyo mga kaibigan, parang wala na kayong ganang kumain. Parang nasisira ang buong araw, ang picture ng inyong mukha ay nasisira din. Nakasimangot kayo, hindi na kayo nakaka-smile. Yan po ang epekto po ng mga discouraging words. So, ang sabi nga dito, without words of encouragement, life be meaningless. Uulitin ko po. Without words of encouragement, life can be meaningless. Kapag wala daw mga salitang kapag ang mga salita daw o kung walang mga salita nakakapag-encourage, walang mga salita nakapagpapalakas, ang buhay ay walang kwenta. Meaningless, walang kwenta. So mahal kong mga kaibigan, mayroong isang milyonero na nagpapakayabang siya, nagyayabang, okay? Nagbuburit, kung sa badal sabi, burit. Ang sabi dito, itong milyonero na ito ay nagbuburit na mula nung itatag niya ang kanyang kumpanya, hindi man lamang siya nagbigay ng tip sa mga worker niya. Hindi siya nagbibigay ng kaunting regalo, kaunting mga pampalakas, walang tips. Okay? Hindi man lamang nagbigay siya ng tip sa mga worker niya. Isang New Year time, okay, New Year Day, ay mayroong siyang nakatanggap siya ng isang salita na ang kanyang chief accountant, yung pinaka-trusted niyang chief accountant, ay nagpakamatay. Nagulat siya sapagkat talagang trusted niya ito. Kaya umunlad ang kanyang negosyo, kanyang hanap buhay dahil sa trusted na accountant na ito. At kanyang nagkaroon ng talagang masusing pagsisiyasat kung ano ang nangyari dito sa kanyang worker na ito. Tinignan niya ang kanyang opisina, all the books were in perfect order. He had done his job well, ang sabi ito. Pero ang tanong, bakit po siya nagpakamatay? Yan po ang tanong. Bakit siya nagpakamatay na napaka-ayos naman ang kanyang trabaho? Bakit siya nagpakamatay? After thorough search, napatunayan, nakita nila ang isang note, isang papel. Okay? Nakita nila yung isang papel, isang note mula doon sa nagpakamatay na trusted na tinatawag na accountant, at ang nakalagay doon ay nakakagulat. Ito po ang nakasulat. In 30 years, ang sabi doon sa sulat noong accountant na nagpakamatay, in 30 years, I have never had one word of encouragement. I am fed up. Sa loob ng 30 years na siya ay naging trusted na accountant doon sa kumpanyang yon, sa loob ng 30 years, 30 taon, hindi man lamang siya nakatanggap kahit isang kaunting encouraging words, na feed up na po siya at nagpakamatay. Isipin po niyo mga kaibigan, 30 years na naglingkod ka sa iyong boss, naging very honest ka, ni kaunting tapik sa balikat, ni kaunting salita na sinabing salamat,
nagtiwala ako sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo. Salamat, ikaw nagpalakas sa aking kumpanya. Salamat sa iyong pagtulong sa akin. Wala man lamang narinig, mahal kong mga kaibigan, ni isang encouraging words mula sa kanyang boss. Kaya nagpakamatay ang kanyang chief accountant na 30 years na naglilingkod sa kanya. So mahal kong mga kaibigan, tayo po ba ay nagbibigay ng encouraging words sa ating mga laborer, sa ating mga manggagawa, sa ating mga yung kung baga sa mission ay mga pastor, kung sa kumpanya yung ating mga worker, nagbibigay ba tayo ng kahit man lamang yung encouraging words? Hindi naman kailangan magbigay kayo ng pera. Ang kailangan lang ng ating mga manggagawa ay encouraging words mula sa kanilang tinitingala at pinaglilingkurang leaders. Mahal kong mga kaibigan, panahon na para tayo'y mamulat sa katotohanan na maraming taong naghihintay na sila ay makarinig ng pag-encourage, mga tapik sa balikat, mga tinatawag nating pagsabing, thank you sa iyong support, thank you sa iyong matapat na paglilingkod, salamat dahil sa inyo ay naging matagumpay ang ating kumpanya. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, napakapambihira na ngayon yung mga taong marunong mag-encourage sa kanyang manggagawa. Kamusta tayo mga magulang? Mayroon din po tayo mga words of encouragement sa ating mga anak. O parang ang naririnig lamang ng ating mga anak ay puro discouraging words. Ikaw, batugan ka. Ikaw, hindi ka nag-aral. Ikaw, bubo ka. Lahat ng mga salita lamang, mahal kong mga kaibigan, na talagang nakaka-discourage ay naririnig. Tandaan nyo, mahal kong mga kaibigan, it will never help to your children. Lalong madidiscourage ang inyong mga anak at lalong ang inyong mga anak ay hindi na po sila magpapakasikap dahil ang naririnig nila ay puro discouraging words. Ang kailangan ng mga bata ay mga salitang makapagpapalakas ng kanilang loob, makapagpapasigla at ma-inspired pa sila na kahit mahirap ang kanilang tinatahak, magpapatuloy po sila na magsumikap sapagkat naroon ang tinatawag na inspiring words mula sa inyo. Ang sabi nga, too often when bad things happen to us and we feel like a failure, ay ang sabi nga ay tayo po ay nadi-discourage. Pero ang sabi sa Colossians chapter 4 verse 6 ganito, by doing so, you will be boosting their spiritual immune system. Kita niyo mga kapatid, sa pamagitan ng pagbibigay natin ng mga encouraging words, we are boosting their spiritual immune system. Mahal kong mga kaibigan, mas malayo sa pagkakasakit ang inyong mga anak kung ang marinig nila ay magagandang mga words of encouragement. Mahal kong mga kaibigan, panahon na para baguhin natin yung ating attitude, mahal kong mga kaibigan, na palagi lamang tayong nakakarinig o palagi lamang ang mga magulang nagsasalita na nakaka-discourage, discouraging words, kaya tigilan na natin yon. Kailangan natin ay mga nakaka-encourage na mga salita. Ang sabi sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as Christ have forgiven you. Kita niyo mahal kong mga kaibigan, ito ang payo po ng Banal na Kasulatan galing sa inspirasyon mula sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga, maging mabait kayo sa isa't isa, tender-hearted, mapagpalubag loob, mapagpatawad sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa inyo. Mahal kong mga kaibigan, kung ikaw ay natutuwa na pinatawad ka ng Panginoon, dapat tayo rin ay matutong magpatawad sa ating kapwa. Si Herdan Harding, okay, isang baseball player sa Los Angeles, ito po mga kaibigan ay pag nagagalit ito, kilala ito bilang isang sikat na baseball player. Herdan Harding, kung inyong narinig. Sa tuwing siya ay kinikriticize, pag nagkakamali siya, sa tuwing kinikriticize, yung baseball bat, kanyang ipinapalo sa simento hanggang mabali. Para lang ma-discourage yung nagdi-discourage sa kanya at para tumigil yung mga nag-criticize sa kanya, kanyang ipapalo sa lupa at babaliin talaga yung baseball bat. Subalit, naalaala niya na hindi pala maganda ang ginagawa niya. Alam niyo, ang ginawa niya, mahal kong mga kaibigan, napakaganda. Bandang huli, nagbago ang kanyang attitude sa mga criticizer. Ang ginawa niya,
sa tuwing may makarinig siya ng criticize, kung sino man ang nag-criticize sa kanya, reregaluhan niya ng baseball bat. Tuwan-tuwa ang mga nag-criticize at mula noon ay naging supporter na ni Herdan Harding. Wala nang nag-criticize sapagkat sa tuwing ikaw ay mag-criticize, makikita ka ng buong madla na binibigyan ka ng baseball bat. Ibig sabihin, ikaw ay isa sa nag-criticize kay Herdan Harding. Mula noon, wala nang nag-criticize. Ganyan po, mahal kong mga kaibigan. Iwasan nating mag-criticize kahit sa ating mga anak, kahit sa ating mga magulang. Iwasan natin yon. Walang may dudulot talaga na maganda yan. Ang positive approach ay napakaganda. Ito'y nagdudulot ng maganda, nagiging maganda ang resulta nito. Subalit yung negative comment, okay, ay ito'y nagbibigay ng hindi maganda sa atin. Christ says, when somebody throw a stone on you, don't throw a stone also. Okay? Okay? Instead, throw a bread. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay batuhin ng bato, huwag niyong babatuhin din ng bato. Sa halip, bato ninyo ay tinapay. Okay? Ganyan ang gusto ng Panginoon. Kung tayo i-criticize, sa halip na tayo ay gumanti ng mas matindi pang criticize, ay bigyan natin ng mas maganda na mga salita na makapag-iisip siya na hindi maganda yung ginagawa at doon magsisimula ang kanyang pagbabago. Kaya, mahal kong mga kaibigan, tanda natin lahat ng ating sinasalita, lahat ng ating binibitiwang salita, mayroong pananagutan tayo. Haharap tayo sa paghuhukom at lahat ng ating mga sinasalita, lalabas din po yan doon sapagkat nakarecord po yan. Inire-record ang bawat masamang salita ng ating banal na angel. Recording angel ang tawag sa Bible ay recording angel. Pagdating ng paghuhukom, isa yan sa magiging laban sa iyo. Basahin natin ang Matthew 12:36. Okay? Para makita po niyo, mahal kong mga kaibigan, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay, babasahin po natin ang Matthew 12:36. Ganito po ang pagkasabi. But I say unto you, sinasabi ko sa inyo, okay, Matthew 12:36. Sinasabi ko sa inyo that every idle words, lahat ng mga salitang walang laman, that men, ang sabi dito, that men, okay, sana yung katulong. That men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Wow! Hindi ba kayo natatakot, mga kapatid? Anumang salitang walang laman, mga walang kwenta mga salita, mga barbarong mga salita, ang sabi nga ay they shall give account. Okay, mananagot sila thereof in the day of judgment. Sa panahon ng paghuhukom, lahat ng ating mga salita na walang kakwinta-kwinta at nakaka-discourage at nakakasira at ito'y paglapastangan din sa kapwa natin, lahat ay magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Wow, nakakatakot, hindi po ba? So ilan na kaya mga masasakit na salita ang binitiwan natin na hindi natin ikinumpisal at hiningi ng tawad? Yan po'y nakarecord. Nakarecord po yan. At dahil sa yan ay nakarecord, kapag hindi nyo hiningi ng tawad, pagdating ng paghukom, ipagsusulit po natin yan, mahal kong mga kaibigan. Tandaan po niyo yan, hindi po ako ang nagsabi niyan. Okay? Ang Biblia po. Verse 37, for by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Aba, matindi po ito, mahal kong mga kaibigan. 12:37, sa pamagitan ng iyong salita, ikaw ay madadjustify. Okay? Pero sa pamagitan din ng iyong salita, ikaw ay mahahatulan. O, saan ikaw? Wala sa gitna. May gitna ba? Wala. Okay? Ikaw ay hatulan, ikaw ay madadjustified, mapapawalang sala. Okay, mahal kong mga kaibigan, pakatandaan natin, ang ating mga salita, makakapag-blessed, makakapag-cursed. Maraming madidiscourage sa iyong salita, pero may mga salitang makakapag-encourage. Ganito ang sabi sa James chapter 3, verse 7. Pakinggan po ninyo.
For every kind of beast, and of birds, and of serpent, and of things in the sea, is tamed, na natitame sila, and hath been tamed of mankind. But, subalit, the tongue, yung ating dila, can no man tame. It is unruly and evil or full of deadly poison. Matindi mga kapatid ang binitiwan ni Santiago. James chapter 3 verse 8 na natitim na napapaamo, okay, na napapaamo natin ang mga wild na mga beast tulad ng lion, tiger, mga snake, napapaamo natin yan, nababago natin ang kanilang pag-uugali. Okay? Dati mga tao ang kinakain, ngayon hindi na kinakain ng tao. Yung mga ahas nga, nilalagay na dito sa mga balikat nila, nakakalong na nila, yung leon niyayakap, nagdudumugan sila. Pero bakit daw ang dila natin ay hindi mabago-bago? Okay? Ang sabi, but the tongue can no man tame. Wala, hindi mabago. It is unruly, evil, full of deadly poison. Mahal ko mga kaibigan, daig pa pala natin ang kobra. Kasi ang kobra, nagdudura din ng poison. Tayo hindi nagdudura ng poison, mahal ko mga kaibigan. Pero tayo nagbibigay ng salita na nakakalason. Mga salitang nakaka-discourage, kaya maraming nagpapakamatay dahil wala nang mabuting narinig, kundi puro panlalait, criticize, pagmamaliit, kaya't hindi na matiis ng batang ito, nagbikti na tuloy. Marami na akong alam na nagbikti dahil sa walang narinig na maganda, puro na lang masasama. Puro ng pagkutya, ikaw tamad, ikaw batugan, ikaw layal, ikaw ganito, barkadiro, ganito, lahat, lasinggo, lahat. Wala nang marinig na maganda. So, nagpakamatay ang taong ito. Mahal ko mga kaibigan, tandaan natin, we can tame animals, birds, serpent. Subalit kung minsan, hindi natin manlamang matame ang ating mga bibig at lagi lamang nagsasalita ng mga masasakit. Sa verse 13, ano ang sabi? Out of the same mouth. Okay, anong sabi dito? Mula sa parehas na bibig, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. Mula sa isang bibig, nagsisimula, lumalabas. Ang sabi ito'y, ang blessing. Pwede kang mag-bless pag sabing, God bless you brother. Ba, nakaka-encourage yun. Magpatuloy ka kapatid. Okay? Pero pwede rin magsabi, ang bibig na ito na walang kwinta ka. Sana hindi ka na ipinanganak sa mundong ito. Nakaka-discourage po yun. Kaya pakatandaan natin ang ating bibig, pwedeng maging pagpapala, pwedeng maging pinsala. At mananagot tayo sa lahat ng mga salita na walang kwinta na naging bigay ng kadahilanan para maraming tao ang ma-discourage. Okay, mahal kong mga kaibigan, ang ating mga bibig ay pwedeng gamitin magpuri sa ating Diyos. Tama po? Aawit tayo, praise Him, praise Him. Ay, talagang umaawit ng praise Him. Pero mamaya, ang salita naman natin, walang kwinta ka, walang hiya ka. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, binabantayan ng Panginoon Diyos ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig. Sana huwag nating gawin. Ang ating bibig ay pabrikahan ng mga nakaka-discourage na mga salita. Isa na lamang sana ang ipabrika natin sa ating bibig, ang nakakapagpuri sa Diyos, nakapagpapalakas sa tao, nakapag-inganyo, nakakapag-encourage. Mga kapatid, pag hindi natin tigilan ang ating mga gawi na masasama, darating ang panahon sa panahon ng paghukom, magbibigay kang sulit sa ating panahon. Walang salang ikaw ay talagang magbibigay sulit sa lahat ng masamang mga salita. So mahal kong mga kaibigan, isa pa, ang ating mga bibig daw ay pwedeng maging blessing, but if Satan will use it, then it will be a cursing. Okay? Sa halip na maging blessing, magiging curse. If our tongue was dedicated
and committed to Jesus Christ, kung ang ating mga bibig ay talagang nakatalaga sa ating Panginoon Diyos, it's like a fountain that produce sweet water and never bitter one. Kapag ang ating bibig, ang ating dila, ay nakakumit sa ating Panginoon Diyos, nagagamitin ito sa pagpapalakas ng tao at pagpuri sa Panginoon, ito'y magiging fountain. Okay? Magiging fountain. Alam mo yung fountain, yung naglalabas ang tubig at maraming taong umiinom. Napakaraming taong nabiblessed. Ang ating bibig ay magiging fountain daw of living water kapag tayo ay magsasalita ng mga magaganda. Subalit kung hayaan natin si Satanas ang gumamit ng ating bibig, ito ay punong-puno ng mga tinatawag curse. Okay? So mahal kong mga kaibigan, napakaganda po ang tinuringan ng ating mga talata. Okay, ang sabi sa chapter 3 verse 11, that a fountain send forth at the same place, sweet and bitter. Mayroon ba, ang tanong dito, mayroon bang fountain na dalawa ang lumalabas na klase ng tubig, mapait at matamis? Tanong ko sa inyo. Kung ang ating bibig ay fountain na nakakumit sa ating Panginoon, pwede bang lumabas ang mapait at matamis na mga salita sa ating bibig? No. Dahil nakakumit na ang ating bibig, na talaga na natin sa Panginoon, ang lalabas sa ating mga bibig ay yung mga salita lamang na nakapag-i-encourage, nagiging blessing sa tao at hindi nagiging curse. So mga kaibigan, basahin pa natin ang verse 12. Verse 12, chapter 3, verse 12. Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? Either a vine figs. So can no fountain both yield salt water and fresh water. So, isang puno ang isang puno hindi magbunga ng yung fig tree, hindi magbunga ng dalawa, isa'y masama, isa'y mabuti. Ganon din daw sa ating mga bibig. Okay? Hindi pwedeng salt ang fountain, hindi pala, ang ganon din daw ang fountain, hindi pwedeng lumabas ang salt at saka fresh water. Okay, mahal ko mga kaibigan, ang quotation na aking babasahin ay maganda. Babasahin ko. Day by day, the record of your work, your action, and your influence is being made in the books of heaven. Ano pong sabi? Araw-araw, the record of your words pala, hindi work, of your words. Ang record ng iyong mga salita, ang record ng iyong mga aksyon, yung mga ginagawa mo, and your influence, tatlo. Record of your words, record of your action, and record of your influence is being made in the book of heaven. Mahal ko mga kaibigan, pakatandaan itong tatlo. Ano nga po yon? Records of your action, records of your words, and records of your influence ay patuloy na isinusulat ng recording angel sa book of heaven. Paano na po, mahal kong mga kaibigan, kung yung ating mga salita'y lagi na lamang mapapait ang lumalabas, nakaka-discourage? Paano na lamang yung ating mga aksyon ay napagkakitaan ng kayabangan, kaburitan? Alam mo yung pagiging maburit na wala naman talagang dapat iburit, pero burit ng burit tayo. Lahat ng yan ay nakarecord, mahal kong mga kaibigan, doon sa aklat sa langit. Pati yung ating influensya. Kamusta yung ating influensya? Ang atin bang ipini-influence sa tao ay mabuti? Nakakapag-influence ba tayo ng kabanalan sa kanila? Sana makita sa atin kapag nakikita ko, halimbawa, sabihin mo, kapag nakikita ko yung taong yan, pati ako napapabanal. Ang ganda ibig sabihin nun, maganda ang influence ng taong yon. Kapag nakikita ko ang taong yan, napapag-isip ako na talagang dapat magbago na ako. Kasi ang ganda ng kanyang ehemplo. Ganun po sana. Kaya, ang tatlong inirecord doon sa langit, ayon dito sa talata, ayon sa quotation, ay yung ating words, yung ating aksyon, at ang ating
influence. So mahal kong mga kaibigan, nawa ang ating napag-aralan ngayong umaga ay magsilbing paalala sa atin. Ang sabi pa po dito, ito po quotation. Ito po ay masusumpuan din sa Matthew 13:43 at ganito po ang ating mabasa. All heaven is interested in our salvation. Ang buong langit ay interesado sa ating kaligtasan. The angels of God are marking the deeds of men. Ang angel ng Panginoon ay minamarkahan ang ginagawa natin. They record in the books of God's remembrance the words of faith, the acts of love, and humility of spirit. Yan po'y isinusulat pala yan. Pakatandaan natin mga kaibigan, yun ang nire-record. Marking deeds of men. They record in the books of God's remembrance the words of faith. Tandaan po ha, the words of faith, number 1, the acts of love, number 2, the humility of spirit, number 3, and in that day, when every man's work shall be tried of what sort it is, the work of humble followers of Christ will stand the test. Wow! Makakatayo talaga siya hanggang sa paghukom. And will receive the commendation from heaven. Wow! Napakaganda. This is a very good promise from God. Makakatanggap tayo ng congratulations sa ating Panginoon. Commendation na napakaganda. Well done and good servant. Okay? Thou hast been faithful to small things. Now, ipagmamana ko sa iyo ang mas maraming mga bagay. Sana ganon ang mangyari, mahal ko mga kaibigan. At ang sabi dito, then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father in heaven. Yung mga righteous daw ay magliliwanag like the sun, parang tulad sa araw doon sa karan ng langit. Ibig sabihin tayo ay magiging shining star sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Wow. Praise God. I want to have that kind of commendation from heaven, mahal kong mga kaibigan. Ayaw kong ako pa sa bandang huli ay ako po ay mataguriang outcast. Matagurian ako na kaalyado ni Satanas. Kasi yung aking mga salita ay inspiration ni Satanas. Kaya ang aking mga salita ay masasakit, nakaka-discourage, at hindi nakaka-encourage. Hindi nagiging blessing. So mahal kong mga kaibigan, sana po itong aking ginawang message ngayong umaga ay magsilbi sa ating inspirasyon na patuloy tayo na maging careful, maging maingat sa paggamit ng ating bibig. Huwag na huwag nating paintulutan na lumabas sa ating bibig ang mga maanghang na salita. Mga salitang nakakapagpahina ng spiritual at physical immune system natin. Dahil pagdating ng panahon, lahat ng mga words na yon ay magbibigay sulit tayo sa paghuhukom. Kaibigan, kung ikaw ay na-blessed sa araw na ito, sa magitan ng mensaheng ito, praise God. Praise God. Nais kong ulitin sa inyo ang awit na ulitin ko po, mayroon pala akong idadagdag po dito. Nais kong iwanan po itong mga magagandang mensaheng ito. All heaven is interested in our salvation. Buong langit ay nagkakaisa sila, interesado sila sa kaligtasan mo, kapatid. The angels of God are marking the deeds of men. They record in the books of God's remembrance the words of faith, the acts of love, humility of spirit. And in that day, ang sabi dito, when every man's work shall be tried of what sort it is, the work of humble followers of Christ will stand the test. Praise God. Napakaganda. The work of the humble followers of Christ will stand the test and will receive the commendation of heaven. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of the Father in heaven. Matthew 13:43. Matthew 13:43. Mahal kong mga kaibigan, ang sabi din, then shall the righteous shine forth
as the son in the kingdom of heaven. Sana po tayong lahat ay mapunta doon sa kingdom of heaven. Maging inheritor tayo, tagapagmana ng kingdom of heaven, at tayo'y nagliliwanag as stars, children of God in that paradise. Nais kong basahin sa inyo mga kapatid ang isa pa. Ang sabi nga, yes, let us season our words with love instead of hatred. Ulitin ko po. Let us season our words. Haluan natin ng season our words with love instead of hatred. Ang ihalo natin sa ating mga salita ay pag-ibig. Okay? Sa halip na pagkamuhi. Okay? Ang dami kasing nagkakamuhi ngayon. Hindi maubos-ubos ang hatred. Nakita niyo ang digmaan sa Israel. Talagang ang nakapaligid ay hine-hate talaga ang Israel. Gustong puksain at mawala sa mapa ang Israel. Yung hate na yan ay ayaw na ayaw ng Panginoong makita sa puso ng mga tao. Walang makakarating sa langit na may hatred. Si Satanas na may hatred ay pinatalsik sa langit. Huwag sanang mangyaring tayo ay mayroong hatred sa ating mga puso hanggang ngayon dahil hindi rin tayo makakarating doon sa langit. Tinitiyak ko yan sa inyo sapagkat ang doon ay love. God is love, not God of hatred. Kaya pag tayo may mga hatred sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating magulang, alisin na po ninyo yan. Forgive them. Walang magagawa na mabuti ang hatred. Magpatawaran tayo at higit sa lahat, ang lumabas nawang mga salita sa ating bibig ay mga salitang makakapag-inspire. Ang sabi nga dito, encouragement instead of discouragement, concern instead of unconcerned, sympathetic instead of unsympathetic, positive instead of negative. Yan yung mga kapatid. Kumbaga pinapapili tayo ng darkness or light. The prince of darkness is Satan, the prince of light is God. Kaya dito, mamili tayo. Positive or negative. Sympathetic or unsympathetic. Concerned or unconcerned. Encouraged or discouraged. Mahal kong mga kaibigan, ang nais ng Panginoon, tayo ay maging sisidlang hirang. In heaven, we will sing together the song of victory in Jesus. Let's love and care for one another as one family. We must be the best exhibit of God in this sinful world. Mahal kong mga kaibigan, dapat tayo ang the best exhibit ng Panginoon Diyos na nasa langit dito sa lupa. Ibig sabihin, pag nakita ng tao tayo ang pinaka-best na example ng nananahan sa langit. Paano tayo maging best exhibit ng langit kung ang nakikita sa atin at lumalabas sa ating bibig ay mga maanghang na mga salita? Paano tayo maging exhibit ng Panginoon kung ang ating aksyon ay hindi naayon sa kabanalan ng Diyos? Mahal kong mga kaibigan, ito yung awit na nais kong hindi ko awitin, hindi maganda po ang boses ko, pero ang words napakaganda. Ang sabi nga dito, pakinggan po nyo. If I have wounded any soul today, if I have cursed one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, please forgive. Mahal ko mga kaibigan, sana naman itong mga salitang ito ay maging inspirasyon natin. Another, ang sabi dito sa awit, if I have uttered idle words or vain, yung nakapagsalita ako ng mga idle words or vain o mga nakaka-discourage, ang sabi, if I have uttered idle words or vain, if I have turned aside from want or pain, lest I myself shall suffer through the strain, dear Lord, forgive. Okay, mahal ko mga kaibigan. Last, if I have been perverse or hard or cold, if I have longed for shelter in thy fold, when thou hast given me some fort to hold, dear Lord, forgive. Mahal ko mga kaibigan, sana yun din ang ating maging panalangin, na kung tayo ay naging abusero noong nakaraan, nakalimot tayo
sa ating tungkulin, sa ating kapwa at sa Diyos. Sa vertical and horizontal relationship. Relationship horizontal sa kapwa natin. Vertical relationship sa ating mahal na Diyos. Patawad. Humingi tayo ng tawad hanggat buhay po tayo. Wala nang pagsisisi sa libingan, wala nang forgiveness doon sa libingan. Habang tayo'y buhay, nais ng Diyos na marinig yung ating pagsisisi. Nais marinig mula sa ating bibig ang ating pagsisising, Lord, patawarin niyo po ako. Ako po ay nakapagsalita ng masasakit na mga salita. At ako po ay may inggit, may galit sa aking kapwa. Patawad po. Sana po ganun ang ating magiging song of our soul today. Mahal kong mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Patuloy din akong magpapagamit sa Panginoon. Ako'y magsasalita base sa kanyang kalooban upang tayong lahat ay mamulat sa katotohanan at lahat tayo ay magkita-kita doon sa langit bayan at magmana ng buhay na walang hanggan. God bless you, mahal kong mga kaibigan. God bless you po. Bye-bye!